Alauna 5 na mga kapatid. At Biyernes nga tayo ngayon. Yan lagi natin binabanggit na pag araw na ng Biyernes ay puro mga patungkol na sa mga ipinag-uutos ng ating Ama at yung kanyang mga salita ang laman ng ating vlog mga kapatid. Ito, usapan natin yung tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa mga kapatid. Simula nung umupo ang ating presidente, hindi na sila nagkasundo ng kanyang vice. Diba mga kapatid, kung ito inyong napapakinggan palagi. At kailangan ating kanito nalalaman yung mga ginagawa ng ating mga pinuno nung unang-una yung presidente at saka yung vice president. Kailangan alam natin sa araw-araw kung ano yung kanilang sinasabi o binabanggit para hindi naman tayo basta-basta mapapaglaruan o mapapaglalangan o maluloko ng ating kapwa. Ay may mga tao talaga na mga mangluloko mga kapatid. Mga ipinanganak na sinungaling. Ganyan. At ito nga sa usapin patungkol sa ating mahal na Pangulo at ganoon din yung vice ng Pangulo. Babae. Yan, kilala natin yan. Si Sara Duterte na anak ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Yung mga bangayan nila mga kapatid, ano sa pagkaalam ninyo? Sino ba sa kanila yung nagsasabi ng totoo? Diba? Dahil tayo nagmamasid lang sa kanila. Pag nagsalita yung vice, pakiramdam natin totoo, di ba? Napaninira dun sa presidente. Ngayon, pag sumagot naman yung panig ng ating presidente, kinukontra yung mga salita ng vice presidente. Sa pangdinig natin mga kapatid, parang mas totoo, di ba? Kaya tayo ngayon, tayo mga ordinaryong mamamayan, gulo ang isip natin. Ngayon, itong dalawang ito naman, mga kapatid, hindi nila iniisip kung ano ang epekto ng kanilang ginagawang bangayan sa atin na kanilang nasasakupan, mga kapatid. Kayo, mga kapatid, siguro alam nyo at naranasan nyo rin na kayo ay may pamilya, magulang, di ba? At alam natin ang pakiramdam ng ating magulang, babae at lalaki, ay nagbabangayan. Anong pakiramdam mo doon, mga kapatid? Diba? Sa atin, ng mga anak, para mabigat sa dibdib, halos hindi ka makalakad kung merong gustong puntahan, para may humihila sa iyong mga para huwag umalis. Mabigat ang pakiramdam mo sa sarili mo kapag ang iyong magulang ay lagi na lang nag-aaway. At ganyan yung katayuan ng ating presidente at ating vice president, mga kapatid. Sila ang magulang natin dito sa ating bansa. Ngayon, ang nakakapagpagulo dito na matindi, hindi natin alam kung sino talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Diba? May napansin na ba kayo mga kapatid? Doon sa dalawang yan, sa presidente at doon sa vice president. May napansin na ba kayo? May nakita na ba kayo na ebidensya o patotoo na nagsasabi na sila ay nasa tama at yung isa ay nasa panig ng mali, mga kapatid?
sa akin lang mga kapatid, kung ako'y magbabase kung ang pagbabasehan natin ay yung mga salita ng ating Ama sa Biblia, ang makapagpapatunay mga kapatid na ang tao ay hindi sinungaling ay naya ang mga kapatid, yung bunga ng kanyang ginagawa. Ibig sabihin, sa bandang huli, doon lang natin malalaman kung sino yung tama at mabuti. Kung sino sasabi ng totoo. Dahil ang ganti sa masama ay kasamaan. At ang ganti sa mabuti ay kabutihan. Yung pagsisinungaling mga kapatid, yan ay kasamaan. Ang ganti sa masama, kasamaan. Pagsisinungaling ay kasamaan mga kapatid. Ang pagsasabi ng tapat at katotohanan niya ay kabutihan mga kapatid. Wala tayong magagawa dahil tayo ay nasa kawan lang. Kailangan lang tayong sumunod kung ano yung kanilang mga patakaran mga kapatid. Hindi nila iniisip kung anong epekto ng kapatid. Pero tayo mga kapatid, meron tayong dapat pagtuunan ng pansin. Hindi mang dahil tao. Kung narinig ang mensahe ko sa inyo na aking binabanggit na sumpain ang tao na nagbitiwala sa tao. Ba, mga kapatid, ang dapat natin pagtiwalaan mga kapatid ay ang ating Ama sa langit. Yung lumikha sa atin. At malaman nyo ito mga kapatid na walang tao na hindi nagkasala. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa mga kapatid. Pero tandaan nyo, merong dapat pakinggan na itinuturo dito sa banal na kasulatan mga kapatid. At nandun yun sa aklat ng mga gawa 3:22-23. Yan, naibigay sa inyo yan mga kapatid. At ito na mga kapatid, ang palatandaan ng mga tao na talagang hindi mo aalis yan. Yung may ipinanganak talagang sinungaling. Wala kang magagawa dyan. Ang sinungaling mga kapatid, simula at malayang dyan. Sinungaling, katingnan nyo kung sino yung taong napakatigas ang ulo ngayon, namuno, bahagi ng pinakamataas sa munuan ng ating bansa, napakatigas ng ulo, di ba? Dadating dun sa punto na paliwanag dun sa mga inaakusa sa kanya ng mga paratang, ay hindi humaharap, di ba? Mga kapatid, hindi siya umaapir. Paano niya may ipapaliwanag yung kanyang side? Di ba? Napakalinaw. Isa ako na nagsasabi mga kapatid, ng mga ganong klase ng tao ay hindi dapat mamuno mga kapatid. Hindi karapat dapat mamuno yun. Dahil yung ating mababasa sa Biblia mga kapatid, na dapat ay ating ding malaman na ang tao kapag sinungaling talaga yan. Kahit anong gawin mo, yan ay katulad ng isang ahas mga kapatid. Basahin natin yung aklat ng mga awit, 58, 3-4. Kita nyo, ito yung patunay mga kapatid. Ayan o, tingnan nyo yung Biblia. Ayan, Biblia ito mga kapatid. Mahangin kasi dahil yan yung mga electric pa na napakainit kasi. Ayan. Ang Biblia. Minuklat natin. NSTD na natin nakabuklat dahil mahangin na. At isa yung kamay natin ginagamit. Ayan, tingnan nyo mga kapatid. Oh. Yung mga sinungaling na tao ganito, hindi mo na yan kayang pagpaliwanagan. Hindi mo na kayang bagin. Dahil ito yung patunay. Aklat ng mga awit, 58, 3-2. Ano? 3-4, mga kapatid. Ayan o. Diba? Malinaw, mga kapatid. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata.
Kita nyo? Sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila na nangagsasalita ng mga kasinungalingan. Ang kanilang kamandag ay parang kamandag ng ahas. Sila'y gaya ng binging ahas na nagtatakip ng kanyang pakinig. Kita nyo mga kapatid, simula pa lang sa bahay bata, yung mga sinungaling na mga kapatid. At walang ibang kapatid. Yung kasinungalingan lang niya talaga ang kanyang pinapahalagahan mga kapatid. Kaya yung mga sinungaling, huwag na nating pilitin sila magbago mga kapatid. Basta sabihin lang natin, pakita natin sa kanila na yung ginagawa nila ay kasinungalingan at hindi tayo pinakinggan, wala na tayong problema. Huwag na natin ipapasakit sila mga kapatid. Mga kapatid,